Hello, hello, hello sa ating mga viewers, sa ating mga tagapakinig ngayon sa ating episode. Welcome po kayo dito sa another episode ng ating Chantal Podcast, #Usapang Kalusugan. My name is Sheila Aguares, isa sa inyong host today, and syempre, kasama ko ang isa sa mga eksperto pagdating sa kalusugan. Let's all welcome ang ating magandang doktora, Dr. Cecil Katapang. So, Dok, bago tayo mag-start, baka gusto niyo po ipakilala muna ang inyo pong sarili sa ating mga viewers. Hello everyone! Ako po si Dr. Cecil Katapang, inyong health advocate. Andito tayo ngayon para pag-usapan ang isang pinaka-common pero seryosong kondisyon. Ito ay ang diabetes. Oo, alam mo, Miss Sheila, ang mami ko kinamatay, komplikasyon ng diabetes. Ang father ko namatay, komplikasyon ng diabetes. So talagang seryoso ang pag-uusapan natin yan dahil marami nang kinuhang buhay sa pamilya ko ang diabetes. Para po sa mga viewers natin, Dok, no, ano pa talaga ang ibig sabihin ng diabetes? Actually, diabetes, ganito yan. Meron siyang mga iba't ibang klase, di ba? Type 1, type 2. Tapos may juvenile. Ang pag-uusapan natin, type 2. Yes. But basically, ang diabetes ganito. Di ba, kumain ka? Ngayon, yung kinain mo, di ba, pupunta sa dugo. Opo. Magiging glucose, kung tawagin natin. Yung glucose ngayon, yung lapay mo, ang pancreas mo, lapay, mayroong insulin na mapoproduce. Yung insulin niya, susunduin niya yung asukal sa blood mo. Yung insulin, dadalhin yung asukal sa cells mo para maging energy o sa fats mo para ma-store as energy. Ngayon, ang problema sa diabetes, isa sa dahilan is yung lapay mo hindi napoproduce ng insulin. Yes. Wala ka na insulin. Yung pangalawang dahilan, yung insulin mo, hindi na siya sensitive. Yung sabihin, hindi na sinusundo yung asukal sa dugo mo para i-deliver sa cells mo. Yes. So, bumababa ang insulin sensitivity, parang ganun. So, pagka ganun, pag kinunan ka ng dugo, lalabas, lahat ng asukal nasa dugo mo. Wala sa cells mo. Tama. Diba? Kasi yan ang gagamitin mo for energy. Kaya nga hinahatid ng insulin dun sa cells mo. Basically, ganun ang kwento ng diabetes. Pero, Dok, di ba kasi ang diabetes kasi, hindi natin siya agad nalalaman. So, meron po ba siyang mga sintomas na para maramdaman ko, and then masabi ko na meron akong diabetes? Usually, meron tinatawag 3 P. Polyuria, ihi ka ng ihi. Usually, dati hindi ka umihi pag gabi, ngayon pag tumabangon ka para umihi. Nocturia naman ang tawag doon. Kadalas-dalas mong umihi. Polyuria, polydipsia, parati kang uhaw. Tapos polyphagia, kakain mo lang, gusto mo lang kumain. Parati kang gutom. Parati kang uhaw, ihi ka na ihi. Yan ang mga, sabi nga nila, common signs. Pero alam mo, sa totoo lang, isa sa mga mas common na sign ng diabetes. Bagay polyphagia din yun, parating gutom. After 1 hour, gutom ka na naman. Kakain mo. Kahit marami siyang kinain, nagugutom pa rin. So, kakain mo lang, gutom ka na naman. Yun. So, usually, yan ang mga senyales ng diabetes. Tapos, pag meron kang family history, kailangan pagpates ka na. Kasi nga, meron ka na nung 3 sintomas. Yun. Tama. And dito sa Pilipinas, Dok, no, dito sa bansa natin, ang diabetes kasi hindi siya simpleng karamdaman, no? Pero, bakit po dito sa Pilipinas, bakit ang daming mga Pilipino ang merong diabetes? Saan ba nila ito madalas na nakukuha? Number 1, genetic. Mana. Number 2, lifestyle. Kasi ang pagkain natin, di ba? Ang hiling natin sa carbo, kanin, unli rice. Tapos, ang sagot gulaman, di ba? Hiling natin sa matamis. Mga kakanin. Mga kakanin gawa rin sa carbo eh. Di ba yung mga giniling na yan, bigas? Opo. Yun. So, yung diet natin, actually. Tapos, lifestyle. Hindi tayo masyadong mahilig mag-exercise. Pero ngayon, yung mga bata, medyo na. Pero, syempre, Dok, no, sa atin kasi, minsan pag may mga nararamdaman tayo, madalas, binabaliwala natin yan. Lalo na kung kumari, meron tayong naramdaman na masakit ngayon, and then mamaya, mawawala po siya. So, ang gagawin natin, or ako, mismo, no, ang gagawin ko, babaliwalain ko siya. So, hahayaan ko lang muna siya. Ano po yung mga komplikasyon na pwede nating makuha kapag hindi natin nagapan yung diabetes? Di ba nga, ang sabi ko nga kanina, ang kinamatay ng nanay, tatay ko.
ay diabetes. Ang diabetes kasi, maraming komplikasyon sa katawan, di ba? Number 1, ang nanay ko, ang kinamatay nun, sepsis eh. Kasi yung paa niya, nag-gangrene. So, isa yan. Ang mga diabetes, hindi na maganda yung daloy ng dugo. Diba? Ibig sabihin, malapot na yung dugo niya. Oo, malapot, tsaka hindi maganda yung daloy. Yung mga ugat niya, parang nagsasara. O nanghihina. Diba? Nagiging weak. So, hindi ganda yung daloy yung dugo sa paa. Yes. So, yung paa niya, yun, nabulok. Diba? Tapos, ang isa sa mga komplikasyon sa diabetes, bato, kidney. So, magkakaroon ka ng chronic kidney failure. Eh, di ba ang kidney ang nagsasala ng mga toxins sa katawan natin. Tama. Pag toxic, pag ang kidney mo nag-fail o may sakit na, yung mga toxin ng katawan natin, nag-iipon sa katawan natin. Kaya kang dialysis kinukuha niya yung toxins. Yun. So ngayon, pagka sira na yung kidney mo, walang naglalabas ng toxin sa katawan mo. Imagine mo yung ihing yun, napaka-importante. Diba? Okay. Ano ba lumalabas sa kidney? Diba ihi lang naman? Yes. No. Pero, yung ihing yan, nandyan lahat ng toxin na kailangan ilabas ng katawan mo para maging healthy ka. Pag nasira yung kidney mo dahil sa diabetes, marami kang magiging sakit. Bukod sa kidney failure, marami ka ng ibang sakit sa katawan mo. Diba? Ganun pala yun, Doc, kung ang isang tao is meron siyang diabetic tapos malapot na yung dugo niya. Kaya pala nagkakaroon na yung mga ibang tao is pinuputulan ng paa. Isa. Kasi hindi na nadadalo yung dugo. Hindi nadadalo ng dugo. So, pati ba ang dugo nadadala ng oxygen, ng nutrition sa mga parte ng katawan. O pag nasira, hindi maganda ang daloy, mabubulok, masira. Sa mata, pag hindi maganda ang daloy, magpuputok yung ugat. Naaapektuhan yung paningin. Kaya pag may diabetes, lumalabo din yung mata. Lumalabo yung mata, nasisira pa yung retina. Tinatawag natin yan. Parang film ng mata. Pero Doc, kapag ikaw ba ay nagkaroon ng diabetes, no? Kung ikaw ay nagkaroon ng diabetes, may chance po ba na ito ay gumaling? Actually, alam mo, diabetes, nakokontrol. Ang problema, wala tayong disiplina. Miski ako, hindi ako na magdisiplina. Di ba? May makakanin. Ang sarap ng pagkain. Dami kong kinakain. Kanin. Maayusin mo lang yung diet mo. Makakontrol mo ang diabetes. Maaaring kahit namana mo, hindi ka magkaroon. O makontrol mo man lang at least. Yung hindi tumaas ang blood sugar mo. Yun. Pero kung ikaw, Doc, ay merong diabetes, no, meron ka bang mga pagkain na pwedeng maisuggest na dapat iwasan at dapat ito yung kainin mo, ito yung iwasan mo para hindi lumala? Actually, more of gulay. Siyempre, isda. Diba? Basta iwasan mo yung mga soft drinks, fruit juices. Alam mo, basta may sugar, tapos mataas ang carbo. Well, yun ang recommended ng nutritionist. Mababa ang glycemic index ng mga pagkain. Yun. Ngayon, Doc, no, sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas na napaka-unhealthy yung mga lifestyle ng mga tao, sa ngayon na panahon, no, ilang taon yung pinakabata na nagkakaroon ng diabetes? Ay, alam mo, kahit mga baby pwedeng magkaroon ng diabetes. Depende, yun ang type 1, diba? Kahit na, depende, baby pa po. Oo. Pero kung type 2, minsan mas bata-bata pa, mayroon ng diabetes. May type 2 na, mga 20s. Diba? So, depende kung anong klaseng diabetes. Diba? Okay. And, para makaiwas tayo na magkaroon ng diabetes, ano yung pwede nating gawin? Alam mo, kahit naman mo yung diabetes, pwede mo mapigilan na mag-manifest talaga sa iyo o lumabas ang diabetes. 'Di ba? Pwede ka mag-supplement. 'Di ba? Ang supplement kasi maraming maitutulong sa katawan para mapigilan na mag-manifest ang diabetes at kung meron man mapigilan ang paglala. So, Doc, ano po ba yung pwede nyong mai-offer na food supplement or natural na paraan para makatulong lalo na sa mga kasama natin o sa mga viewers natin na meron pong diabetes? Alam mo, ang isa sa pinaka-popular na supplement is yung barley. Diba may Dr. Vita Barley? Yes, Doc. Pro, no? Dr. Vita Barley Pro. Ang Dr. Vita Barley Pro kasi
ang barley, mataas ang magnesium. Ang magnesium nakakatulong yan sa diabetes. Yes. Ang barley, Dr. Vita Barley Pro, mataas ang fiber. Ang fiber, napipigilan niya, nakokontrol niya ang pagtaas ng blood sugar. Nasusustain niya. Tapos, yung Fucoidan ng Dr. Vita Barley Pro. Diba? Pinapaganda niya yung immune system. Diba? Pero not that ang immune system, kasi ang diabetic, pwedeng maging sakitin. So, papatatagin ng Fucoidan. Yes. Tsaka ang Fucoidan, bukod dyan actually, minemaintain niya yung health ng cells. Diba? Yes. Hindi lang immune system, kundi yung health ng cells, minemaintain ng Fucoidan. Kaya nga, ang tawag niya dyan, longevity, diba? Pampaba ng buhay. Pampaba ng buhay. Yung seaweed na yan Oo. Yes, tama. Kaya, kasi minimaintain niya yung health ng cells. Yun. So, mangosteen. Alam mo naman ang sikat ang mangosteen, di ba? Para sa makontrol ang blood sugar. Yun. And makakatulong din siya sa mga may inflammation na nararamdaman. Anti-inflammatory, potent anti-inflammatory. Kasi, so, mapipigilan. Ang diabetes kasi results from inflammaging. Di ba? Yes, Inflammation. Isa sa mga dahilan ng diabetes bukod sa genetic is inflammation. Eventually, that results from degenerative disease. Di ba? So, ang inflammation, nagkakaroon ka ng degeneration ng cells. Pag nag-degenerate ang cells, magkakaroon ka ng diabetes. So, pag meron kang mangosteen mula sa Dr. Vita Barley Pro, ipipigilan nito ang inflammation. Pag napigilan ng inflammation, mapipigilan ang diabetes. Yun. So, napakaganda pala. Oo. Itong Dr. Vita Barley Pro po ba is tableta or capsule? And ano po ba yung tamang pag-inom kapag ang isang patient na iinom nito is merong diabetes? Tableta ang Dr. Vita Barley Pro. So, paano ba ang tamang pag-inom ng Dr. Vita Barley Pro? Kinikwento ko nga sa inyo kanina. Alam mo yung di ba, yung Dr. Vita, ang barley is magandang pampatulog din. So, kung ako ang tatanungin, maganda inumin ng Dr. Vita Barley Pro bago matulog. 30 minutes before bedtime. Yes. Pero kung ayaw mo naman bago matulog, you can take it 30 minutes before and after meals. Diba? Yes, Once a day. Once a day po. Pero kung ako talagang tatanungin, at before bedtime, siguro 30 minutes before bedtime, para mas malalim na tulog. At saka uninterrupted yung sleep. Makakatulong siya sa pagtulog. And kasi syempre, lalo na kapag ang isang tao, pag may nararamdaman, minsan hindi maganda yung tulog. Yung madali silang magising, and then yung iba nahihirapang matulog dahil iniisip nila yung nararamdaman nila, no? Actually, yung iba, ang Dr. Vita Barley Pro nga, nakaka-energize. So, which means to say, baka magising, di ba? Yes, pero ang maganda dun kasi, gandang tulog, paggising, energize ka. Yun. So, it will work while you are sleeping. It will not keep you awake, but rather give you an uninterrupted. Is fresh ka. Fresh. At saka energetic. Hindi ka ngarag-ngarag. Yes, tama. And kanina daw sabi mo nga po, meron tayong natural na paraan or food supplement na pwedeng makatulong sa may mga diabetic. So, ito po bang sinasabi mong Dr. Vita Barley Pro is pwede din ba kahit ang isang tao is wala siyang diabetic, pwede po ba siyang mag-take ito? Actually, dapat uminom talaga ng Dr. Vita Barley Pro kahit sinong gustong manatili ang health. Kasi ang Dr. Vita Barley Pro, para siyang detoxifier ng katawan. Yes. Ang detox. Kaya nga nagkakaroon tayo ng kung ano sakit Nag-accumulate ang toxin sa katawan So, gusto mo ma-detox dahil pag nag-accumulate ang toxin sa katawan, maraming sakit na mamanifest. Yes po. So, kung magdo-Dr. Vita Barley Pro ka, mapipigilan niya, madi-detoxify yung body mo, mapipigilan ang mga paglabas ng kung ano sakit sa katawan. Diba? Yes, tama Dok. So, ngayon Dok, ano po ba yung pwede nyong ano yung pwede nyong ma-advise o maging message nyo sa mga tao na mayroong diabetic o kaya yung mga may risk na magkaroon sila ng diabetic? Sa family, kung may family history ka ng diabetes at gusto mong mapigilan o mapigilan ang pagmanifest nito sa katawan mo, siguro magandang magsimula ka ng uminom ng Dr. Vita Barley Pro. Yes. Tapos kung may diabetes ka naman, para maiwasan mo ang mga komplikasyon na napakalala dala ng diabetes, siguro
maganda rin na magsimula ka. Makakatulong sa'yo ang pag-inom ng Dr. Vita Barley Pro. Diba? Para wag maputulan ng paa. Para wag magkaroon ng chronic kidney disease. Simulan mo na. No? Oo. Sabayan mo ang mga gamot mo sa diabetes ng Dr. Vita Barley Pro. Bukod pa dyan, alam mo, yung mga gamot na, ang tawag natin, hypoglycemic agents, yung pampababa ng blood sugar. Bukod pa dyan, baka yung mga gamot mo na iniinom sa diabetes ay maaaring eventually, wag mo nang inumin dahil nakatulong na ang Dr. Vita Barley Pro sa pagpapababa ng blood sugar. Diba? Yun. So, yun, Doc. Grabe, ang dami kong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. And salamat sa inyo, Doc, sa oras nyo po na binigay nyo po sa amin and sa pag-share nyo po ng inyong pong kaalaman sa atin at sa mga viewers po natin dito sa ating Chantal Podcast. No? And sa mga nakikinig sa ating mga viewers, no, if tayo po ay may mga nararamdaman, tandaan natin na prevention is better than cure. Madalas nating marinig yun, no? Madalas nating marinig, madalas na sabihin sa atin, kaya hindi pa huli ang lahat para maging malusog ang ating katawan. And, ayan, Doc, tapos na tayo. So, if ever na may mga message pa po kayo sa ating mga viewers bago po tayo mag-end? Yun lang na, ang Dr. Vita Barley Pro ay makakatulong para mapigilan ng diabetes, mapigilan ng mga komplikasyon dala ng diabetes. Thank you, Miss Sheila. Yan, thank you so much, Doc. And salamat sa ating mga viewers. And salamat sa mga kasama natin dito sa ating Chantal Podcast and sa ating #Usapang Kalusugan. Maraming salamat po and kita-kits sa ating mga susunod na episode dito sa Chantal Podcast natin. Ay, maraming salamat.